Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, kapag meron kang tinanim, at kung ito'y hindi tumutubo, nasaan ba ang problema? Nandun ba talaga sa buto? O baka naman nandun sa lupa, dun sa kinalalagyan ng buto? Kung hindi tumutubo, ibig sabihin kailangan mong maghanap ng ibang mas magandang kalalagyan ng buto. Maraming mga binhi ng pagpapala binibigay ang Diyos sa atin araw-araw. Pero bakit walang bunga? Baka may hadlang. Baka may problema ang iyong isip, ang iyong puso, ang iyong kaluluwa. Yan ang ating nilalapit sa Diyos. Hinihingi natin ang kanyang tulong alisin, nagiging balakid ng pagtubo ng kanyang grasya sa ating buhay. Unang-una na dyan, pagsisihan natin ang ating pabalik-balik sa pagkakasala. Tayo magpakumbaba, hilingin natin ang kanyang tawad para makita tayo minsan pa maging karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Magbalik kayo sa akin, kayong mga nagtaksil, pagkat ako ang inyong Panginoon. Wika ng Panginoon. Kukuha ako sa inyo ng isa sa bawat bayan at dalawa sa bawat angkan, at ibabalik ko kayo sa bundok ng Sion. Bibigyan ko kayo ng mga pinunong tatalima sa akin, at pamamahalaan nila kayo ng buong katalinuhan at pagkaunawa. At kung dumami na kayo sa lupaing iyon, hindi na pag-uusapan ng mga tao ang tungkol sa kaban ng tipan ng Panginoon. Hindi na nila ito kakailanganin, ni iisipin o gugunitain. At hindi na rin sila gagawa ng ibang kaban. Pag sumapit na ang panahong iyon, ang Jerusalem ay tatawaging luklukan ng Panginoon. Lahat ng bansay magkakatipon doon upang parangalan ako. Hindi na nila gagawin ang balang maibigan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng puon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa.
Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Sapagkat tinubos ng puon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway, na lubhang makapangyarihan at malakas. Aakyat silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa pundok ng Sion. Tigip ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng puon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak pati mga binata't matatanda, ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Ang salitang mula sa Diyos, kapag isinasaloob, ay mamumunga ng lubos. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Ang rin, mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talimhaga tungkol sa naghahasik. Ang mga nakikinig sa salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakakaunawa nito, ay katulad ng mga binhing naghahasik sa tabi ng daan. Dumarating ang masama at inaagaw ang nahasik sa kanilang puso. Nilalarawan ng binhing nahasik sa kabatuhan ang nakikinig sa salita at masayang tumanggap nito kaagad. Ngunit hindi ito tumimo sa puso nila, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng mga kahirapan o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Inilalarawan naman na naghasik sa dawagan ang nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito at naging maibigin sa mga kayamanan. Ano pat ang salita'y nawalan na ng puwang sa kanilang puso, kaya hindi makapamunga. At nilalarawan na naghasik sa matabang lupa ang mga nakikinig sa salita at nakakaunawa nito. Sila'y namumunga, may tig sa 100, may tig 60, at may tig 30. Mga kapatid, ng mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Esokristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome po sa ating banal na misa. Mga kapatid, ito lang po ang gusto kong ipaalala sa inyo. The day that you plant the seed is not the day that you will reap its fruit. Napakahalagang aral po niyan. Huwag niyong kakalimutan. Ang araw na kung saan tinanim mo ang binhi ay hindi ang araw na makakain mo ang bunga nito. Amen? Dahil aminin natin, napakarami sa atin nagmamadali. Hindi po ba? Naiinip tayo. Gusto natin yung ating pagod ngayon, bukas tagumpay na. Gusto natin yung ngayong dasal natin, mamaya may himala na. Gusto natin yung ngayong sakripisyo, agad-agad may gantimpala. Hindi po ba? Kasi inaasam natin yung instant. Kaya nga po nung kumalat yung balita, namimigay daw po si Ivana ng iPhone. Ang daming nag-comment dun sa Facebook niya.
Kayo po, nag-comment din kayo. Basta't mag-comment lang daw po kayo. Aba, pwede kang manalo, bibigyan ka daw ng iPhone. Nag-comment po kayo? Hindi po. Sayang naman. Hindi ako nag-comment. Bakit? Binigyan na ako eh. Joke lang po. Pero totoo naman sabik tayong lahat sa mabilisang bunga. Kaya nga, marami sa atin, minsan, nalululong sa sugal. Kasi gusto nila instant cash. Maraming tumataya sa loto. Hindi naman po masamang umasa, pero minsan, gusto natin instant swerte na walang kasamang mahabang paghihirap. Marami na rin nabudol dahil sa peking gamot. Kasi narinig, isang kapsula lang, bababa ang diabetes mo. Isang bote lang, puputi na agad, kikinis ang balat mo. Isang linggo lang, matutunaw ng bilbil mo. Ang pinakamasakit na katotohanan, bakit hirap na hirap pa rin ang ating bansa? Ang dami sa atin nagpapaloko sa matamis na pangako ng mga politiko. Hindi po ba? Anong sinasabi? Kapag binoto nyo ako, uunlad ang bansa. Nasan na tayo? Ilang taon na. Ganyan pa rin. Lugmok pa rin tayo sa hirap. Hindi po ba? Kasi aminin natin. Gusto natin yung araw na ating pagtatanim ay yung araw ng ating pag-aani. Pero mga kapatid, kailangan natin tanggapin walang ganito. Amen? Ito pong realidad ng buhay. You do not reap on the day of your planting. At kung hindi natin matanggap ang katotohanan yan, alam nyo kung anong ating mararanasan? Palagi tayong mabibigo, palagi tayong malulungkot, palagi tayong mahihirapan. Amen? Ito pong napakalinaw na tinuturo sa atin ng mabuting balita ngayon. Ang talimhaga na naghahasik, the parable of the sower. Oo, tungkol ito sa Diyos. Siyang naghahasik ng kanyang salita, ng kanyang grasya, ng kanyang pagpapala. Pero tignan nyo, hindi lahat ng unang binhing tinanim ay namunga. Meron daw nahulog sa daan, merong nahulog sa mabatong lupa, merong nahulog po sa matinik na lugar. Pero 3 beses siyang nagsayang sa kanyang paghahasik. Wala pong bunga, walang balik sa kanya. Siguro kung tayo po yung nagtatanim doon, baka agad na tayong sumuko. Hindi po ba? Pero hindi ganyan ang Diyos. Hindi siya tumigil, hindi siya nawala ng pag-asa. Tuloy pa rin siya sa kanyang pagtatanim. Hanggang nakita niya yung mabuting lupa na tumanggap at doon namunga ang binhing tinanim niya. Mga kapatid, napakahalagang aral po nito. Hindi lahat ng unang pagtatanim mo, pakikinabangan mo. Hindi lahat ng unang pagpapagod mo, magtatagumpay ka. Your first effort will not always be fruitful. Hindi naman sa unang pagnenegosyo mo, kikita ka agad, di po ba? Hindi naman ibig sabihin, una ka nag-exam sa board exam, agad ka nang papasa. Hindi naman po lahat ng unang umibig hahantong sa kasalan. Pero hindi po ibig sabihin nito na mali na ang iyong ginagawa. Meron pong napakagandang kasabihan. It says that the bamboo spends years growing underground before it grows upward. Pag-aralan niyo po ang kawayan. Sa loob ng maraming taon, parang walang nangyayari. Pero hindi mo naman nakikita kung ano nangyayari sa ilalim ng lupa. Di po ba? Pinapalalim muna niya ang ugat bago umusbong ito pataas. At ganito rin po pagdating sa Diyos. Bago niya palakihin ang bunga, pinapalalim muna niya ang ugat. Kasi kung bunga agad, pero mababaw yung ugat, ano mangyayari? Kapag meron dumating na bagyo, matutumba ito. Di po ba? Kapag wala kang malalim na ugat, unang tukso pa lang, bibigay ka na. Sa unang puna, masasaktan ka na. Sa unang kabiguan, ayaw ka na. Kaya mag-ingat po kayo mga kapatid, kapag mabilis mong nakamtan yung iyong tagumpay, pero wala kang pinagdaan ng hirap, babagsak ka, lalo kang mahihirapan.
Yung tagumpay na walang proseso, walang pundasyon yan. Yung pera na madaling kinita, madaling mauubos yan. Yung kapangyarihan na madaling nakuha mo, magiging mapag-abuso ka. Yung relasyon na walang panahon para magkakilala kayo, madali, magkakahiwalay kayo. At kapag meron kang pananampalataya na hindi mo naman sinasabuhay, madali kang matutuyo. Kaya tandaan niyo po, mas delikado ang mabilis na tagumpay kesa sa mabagal na pag-unlad. Mas gusto ng Diyos, lumalim ka muna bago ka lumaki. Mas gusto ng Diyos, hubugin niya ang iyong karakter bago niya ibigay sa iyo ang iyong pangarap. Dahil kung gusto mo magtagumpay ka pero hindi ka naghirap, makakasira sa iyo yan. Hindi po ba? Ang Diyos hindi lang interesado na basbasan ka. Mas interesado ang Diyos, ihanda ka muna niya para pag natanggap mo yung pagpapala mo, nakahanda ka. Mas magtatagal ang blessing na yan sa buhay mo. Amen? Kaya pansinin niyo po, meron munang pag-asik bago yung pag-ani. Meron muna pong ugat bago yung bunga. Meron munang krus bago yung korona. Meron muna pong panahon ng pagtitiis bago yung tagumpay. Huwag mong madaliin ang ginagawa ng Diyos. God is in control. Do not worry. Amen? Ang kanyang oras, kahit na hindi mabilis, palaging tama. Amen? Anong mas gusto nyo? Yung mabilis pero mali? O yung mabagal pero tama? Ano po? Alam niyo, sagot dyan. Hindi po ba? Nagmamadali ka, ang bilis-bilis, nakamtan mo para mawala lang. Anong kwenta nun? Hindi po ba? Kaya mga kapatid, ito po ang tandaan niyo. Kung may sakit ka, hindi naman instant yung paggaling eh. May proseso yan, may therapy, may gamot, may pahinga. Kapag minamadali mo yung paggaling mo, baka lalo kang gumrabe. Baka lumala ang sakit mo. Hindi po ba? Kung bago ka man empleyado, oo, alam ko, gusto mo umasenso, gusto mo maging milyonaryo. Pero paunti-unti, sanang pag-iipon mo para ingatan mo. Kasi kahit na paunti-unti, pagdating ng panahon, mabibili mo rin yung gusto mo. Mapapatapos mo yung mga anak mo, mababayaran mo lahat ng mga utang niyo, mapapagawa mo ang bahay niyo, makakapag-travel ka pa. Sa mga mag-asawa po sa inyo, hindi naman araw-araw, puro honeymoon. Amen? Minsan, kasama sa relasyon yan, magsasawa kayo, magkakaroon ng tampuhan, meron talagang luha. Minsan, tahimik lang kayong dalawa. Oo, meron mga araw gusto mo nang sumuko. Pero alam niyo po ba, ang totoong pagmamahal, hindi naman namumunga lang sa isang gabi. Amen? Ang pagmamahal, kamukha po ng puno ng mangga, dinidiligan, inaalagaan, pinagtitiisan. At darating ang araw, mamumunga rin yan. Kaya mga kapatid, huwag kayong magulat. Kung meron man mga ibon sa buhay natin, maninira sa ating kapaguran, meron talaga mga batong hadlang sa ugat ng ating mga pangarap. Meron talaga mga tinik na sasakalin ang iyong pag-asa. Pero tandaan mo, ang problema ay hindi naman ang tanda na mali ang daan mo. Minsan nga, ang problema, bahagi yan ng paglaki mo. Amen? Your problems do not hinder you, but your problems help you to grow. Amen? Kung walang bagyo, mahina ang ugat. Ang taong walang pagsubok, mababaw ang pananampalataya. Kapag hindi namumunga ang kabutihan mo, piliin mo pa rin maging mabait. Amen? Kapag hindi nila na-appreciate ang sakripisyo mo, magtiyaga ka pa rin. Kapag tila ba walang nangyayaring mabuti, dasal ka na ng dasal, magtiwala ka pa rin. Kahit na yung anak mo, matigas pa rin ang ulo, mahalin mo pa rin siya, alagaan mo pa rin siya. Kapag ang asawa mo hindi pa rin nagbabago, pagdasal mo pa rin siya. Kapag ang buhay mo, pakiramdam mo, tuyong-tuyo ka, maniwala ka pa rin sa Diyos. May ginagawa siyang mabuti. Dahil tandaan niyo po ito, ang magsasaka na tumigil sa pagtatanim dahil hindi siya nakakakita ng ani,
talagang hindi aani yan. Pero ang magsasaka na naghahasik, nagtatanim, kahit na pagod siya, kahit na nasasaktan siya, kahit na nabibigo siya, darating ang araw, siya ang aani, siya ang magtatagumpay. Kaya mga kapatid, keep on planting, keep on trusting, keep on praying, keep on loving. In God's perfect time, every faithful seed will bear fruit. Hindi man ngayon, pero darating. Hindi man agad, pero tiyak na mamumunga yan sa tulong at grasya ng Diyos. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang bayan ng Diyos naway maging bukas sa salita ng Diyos at may pahayag ito sa pamamaraang mauunawaan ng lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga naglilingkod sa bayan, naway gawin ang kanilang tungkulin ng may katapatan at dangal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga magsasaka at ang mga nagtatrabaho sa bukirin, naway basbasan ng mabuting panahon at mayamang ani. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin ngayon sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Diyos, magsalita kayo sa amin at gawin mo kaming makinig sa iyo. Magbunga nawa ito ng buhay Kristiyano sa amin. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Nalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aahin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing pinag-utos nung araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob. Sa mga alay ni Abel na lubha mong kinalugod, upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niya sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa
Ama naming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal na mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas, sa wakas ng panahon. Ang ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Tawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin
sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabangan mo sa iyong sariling buhay. At gawin mo kaming pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan
sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, muli po, huwag niyong kalimutan ang napakahalagang aral. Ang araw ng iyong pagtatanim ay hindi ang araw ng iyong pag-aani. Kahit na pagdasal mo pa, dahil merong galaw, may batas ang ating kalikasan. Kailangan mong galangin. Hindi naman agad-agad lahat ng iyong kapaguran ay mamumunga. Kailangan mong maghintay, kailangan mong magtiis, kailangan mong magtiyaga, kailangan mong magtiwala. Yung iyong pagmamadali ay hindi nakakatulong. Dahil tandaan niyo po, ang mga nagmamadali, isa lang po ang kanilang pupuntahan sa libingan. Hindi po ba? When you hurry to the cemetery. Amen? Magtiwala ka na inuuna ng Diyos yung ugat para pag tumubo, dumaan man ang problema, matibay ka pa rin, malakas ka pa rin. Mas naisin mo yung mabagal na tagumpay dahil yan ang nananatili at nagtatagal sa iyong buhay. Kaya kung nagmamadali ka, magdasal ka. Anong magandang dasal? Calm me, O Lord. Tulungan mo ko, Panginoon. Kalmahin mo ang aking puso. Pagkalooban mo ako ng kapayapaan. Turuan mo akong maghintay, magpatuloy, kahit na wala pang bunga ang mga ginagawa kong kabutihan sa aking buhay. Kasi tandaan mo kapatid, hindi naman ikaw ang nagpapatubo, ang Diyos. Kung gusto mong mas maganda ang tubo, mas maganda, mas matamis ang bunga, tulungan mo ang Diyos. Alisin mo lahat ng mga hadlang para mas tumubo na mas marami ang kanyang pagpapala sa iyong buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kay basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.